These are stories that often go unheard, yet every one of them has the right to be shared. Bago tayo magsimula, isang maikling paalala. Posibleng magdulot ito ng malakas na emosyon para sa ilan. Kung kailangan ninyo ng suporta, tingnan ang episode notes para sa lokal na support groups at crisis hotlines. Simulan natin sa isang maikling kwento mula kay Maya, isang painting na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang pag-asa. Maya, gusto mo bang ibahagi kung ano ang naalala mo sa unang obra mo pagkatapos ng diagnosis? Ay, naalala ko ang amoy ng pintura. Medyo matapang, pero oddly comforting. Nakaupo ako sa maliit na upuan sa tabi ng bintana. May kumukutitap na liwanag at nag-decide akong ilabas lahat ng takot sa canvas. Nagsimula yun bilang isang magulong guhit, tapos naging isang puno na tila nag-aanyaya. Nang matapos ko siya, para akong huminga ng malalim. Parang may maliit na lugar sa loob ko na nagising. Magaling! Yung sandali, huminga ka at nagising muli, yun ang tema natin ngayon. Sining bilang kasangga sa pag-asa at paghilom. Sa loob ng susunod na 10 minuto, bibigyan namin kayo ng practical na hakbang, isang 90-sekundong guided art prompt na pwedeng subukan kahit nasa bahay lang, at mga ideya para sa community art projects na nag-uugnay ng pamilya at kapitbahayan. Ngayon, ipakikilala ko ang ating mga bisita. Si Maya, ang aming survivor artist, at si Liza, isang lisensyadong art therapist na tutulong magbigay ng praktikal na paraan kung paano magsimula. Maya, paano mo ilalarawan ang unang buwan pagkatapos ng diagnosis at paano pumasok ang sining sa araw-araw mo? Sa unang buwan, parang gulong. Take one step, madulas ka. May takot, may pagod at gustong magtago. Pero naisip ko, hindi ko kailangang ilabas ang lahat sa salita. Yung pintura ang naging paraan ko para i-record ang araw-araw na pakikibaka. Minsan brush strokes para sa sakit, malalalim na kulay para sa lungkot, at maliit na dilaw para sa mga araw na nakakaramdam ako ng pag-asa. Una, nagulat ako na may ritual na nabuo. Kumakain muna ako ng maliit na merienda, nagiinit ng tsa, tapos magsisipinta ako ng 20 minuto lang. Dahil dahan-dahan, naging linya-linya na siya ng pag-asa. Importante ang tinura ni Maya, ritual at limitadong oras. Sa art therapy, tinutulungan natin ang tao na magkaroon ng predictable na espasyo, kahit 10 o 15 minuto lang, para maipahayag ang damdamin. Hindi kailangang magaling sa sining. Proseso ang mahalaga, hindi ang produkto. Maya, ano ang pinakamatatag na painting o gawa mo, yung pinagmulan ng pag-asa? At ano ang kwento sa likod niya? May isa akong malaking canvas na puno ng kumukutitap na tuldok, parang mga bituin. Nagsimula yun nung nakiramdam ako ng napakabigat na araw. Bawat tuldok, inisip ko, ay isang maliit na bagay na nagpapagaan. Tawag mula sa kaibigan, isang masarap na pagkain, isang maliit na salita ng papuri. Nang tapusin ko, nakita ko na hindi pala ako nag-iisa sa kadiliman. May liwanag sa dulo ng bawat maliit na tuldok. Ngayon, gagawa tayo ng isang mabilis na guided exercise. Isang simpleng reflective art prompt na pwede mong subukan habang nakikinig. Hindi kailangan ng pintura, papel at lapis o kahit ballpen ang pwede. Liza, hawakan mo ang instructions at bilisan natin ang mga tagubilin. Sige, maganda ng papel at lapis. Huminga ng malalim, 3 beses. Una, gumuhit ng isang bilog sa gitna ng papel. Ito ang espasyo ng ngayon. Ikalawa, isulat o iguhit ang 3 maliit na bagay na nagdulot ng kaunting ginhawa sa iyo ngayong linggo. Hindi kailangang maganda. Maliit na puso, isang linya, salita. Anumang magpapakita sa iyo ng liwanag. Ikatlo, kulayan o lagyan ng texture ang paligid ng bilog gamit ang 2 pang kulay o pattern. Isa para sa takot, isa para sa pag-asa. Habang ginagawa mo ito, pakinggan ang hininga mo. Hayaan na lumabas ang damdamin ng hindi hinuhusgahan. Ito ay 90 segundo ng simpleng pag-aalaga sa sarili. Kung nakatapos kayo, magandang trabaho. Hindi sukatan kung gaano kaganda ang ginawa nyo, kundi kung paano kayo nakaramdam pagkatapos. Maya,
Paano nakaapekto ang mga simpleng exercises na tulad nito sa emosyon mo sa treatment? Nakapag-pause lang ako. Minsan sapat na iyon, ang pahintulot na huminto at i-draw ang napapansin ko. Nakakatulong iyon sa anxiety, parang reminder na maliit na hakbang lang ang kailangan para mag-move forward. Idagdag ko lang, para sa mga walang access sa art materials, pwede ang scrap paper, lumang magazine, kahit mga tela. Ang goal ay expression at containment, kung paano mo maibabalangkas ang nararamdaman mo sa isang visual na anyo. Pag-usapan naman natin ng sining para sa community. Liza, may example ka ba ng maliit na project na madaling iset up sa barangay o health center na makakatulong bawasan ng stigma? Oo, simple mural exchange. Mag-set ng community canvas sa isang health center o barangay hall. Bawat pamilya o survivor ay maaaring mag-iwan ng 1 o 2 brushstrokes o mensahe. Sa katapusan ng buwan, mabubuo ang isang kolektibong larawan na naglalahad ng karanasan ng komunidad. Maaari ring gawin ang quilting of hope, mga pahina o piraso na magkakabit at ipinapakita sa public space. Ang prosesong ito nagtatanggal ng hiya dahil nakikita ng lahat ang kolektibong suporta. Practical steps. Paano magsimula kung maliit lang ang budget o limitado ang mobility ng isang tao? Liza, enumerate natin ang 3 mababagay na unang hakbang. Una, mag-set ng 10-20 minuto, 3 to 5 beses sa isang linggo. Consistency beats intensity. Pangalawa, gumamit ng materyales na madaling hanapin. Ballpen, lumang magazine, paint sample cards. Pangatlo, kumonekta sa local na support group o health center para sa virtual art circles. Madaming NGO at community organizations ang nag-o-offer ng online sessions. At laging paalala, sining ay complimentary tool lang. Huwag ipalit ang medical na ayo. Kumonsulta sa iyong health team tungkol sa anumang physical na limitasyon bago magsimula. May natanggap tayong mga tanong mula sa tagapakinig. Isa, paano kung hindi ko kayong ipakita ang gawa ko sa iba dahil nahihiya ako? Magandang tanong, simulan sa privacy. Gumawa sa isang journal o folder na tanging ikaw lang ang makakakita. Kung gusto mong ibahagi pero takot, subukang mag-share sa isang taong pinagkakatiwalaan mo muna. At tandaan, walang tama o maling paraan sa paggawa ng art. Ito ay para sa iyo. Pangalawang tanong, kung konti na lang ang oras ko dahil sa chemotherapy, may magagawa pa ba ako? Micro practices. 1 minuto ng scribbling sa gilid ng papel, 1 kulay sa sample breaths, o 1 larawan ng araw-araw na bagay na nagustuhan mo. Maliit na ritual na kayang gawin kahit sa clinic habang nag-aantay. Consistency ang importante, hindi haba ng session. Recap. Mga pangunahing takeaway. Una, sining bilang paraan ng pagpapahayag at containment. Pangalawa, maliit na ritual at accessible materials. Pangatlo, community projects na nag-uugnay at nagbabawas ng stigma. At pang-4, art bilang complementary. Huwag ipalit sa medical na payo. Maya, may huling salita ka ba para sa ating mga nakikinig na kasalukuyang nasa gitna ng laban? Kung may isang bagay akong masasabi, payagan ninyo ang maliit na liwanag. Hindi kailangang malaki agad. 1 tuldok lang, 1 guhit. Yan ang simula. At kapag nahihirapan kayo, hindi kayo nag-iisa. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, mag-subscribe kayo sa aming channel para sa mga susunod pang kwento ng pag-asa at practical na resources. Tingnan din ang episode notes para sa listahan ng NGOs, support groups, at mga link sa remote art therapy services. Hope is stronger than fear. Screen share. Survive. As we end the day, let us remind you that even in the hardest moments, hope is always within reach. Maraming salamat kay Maya at kay Liza sa pagbabahagi. Hanggang sa susunod na episode, ingatan niyo ang isa't isa.